Patuloy na maulan sa Mindanao, umiiral pa rin ngayong araw. At nalalabi pa rin ng Northeast Luzon, magpapatuloy sa maulap at may mga pagkulog at pag-idlat ang iiral. Nalalabi sa kanluran at rest ng Southern Luzon at Visayas, katamtaman at maulap na panahon na may patuloy pa ring isolated rain showers. At pag-iral ng Estelis, magtutuloy-tuloy na yan hanggang sa magsisimula ang transitioning mula sa amihan season to hot dry season next week. Hello, good morning mga folks. Welcome bumalik sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, February 16, 2025. Ang oras natin ba may maga ay alas 11:11 na ng umaga. Magiging medyo warmer ang mararamdaman na natin ngayon dahil medyo mahina na po yung daloy ng amihan sa Metro Manila, Karatig, Central Luzon. Maliban na lamang sa extreme Northern Luzon na mas ramdam pa rin ang daloy ng amihan sa kanila. Pero manipis na po ito habang unti-unting lumalayo na yung flow ng ating northeast monsoon na. Nangunguna na ngayon ang paglakas ng easterly sa silanganan bahagi ng bansa kaya medyo makakaramdam na po tayo ng unti-unting pag-init ng ating pakiramdam. So expected tumataas na ang ating heat index dahil dadalas na ang magiging humid o hot humid natin lalo na next week po. Hindi pa totally hot dry season next week pero yung transitioning gaya na ating binanggit, inaasang magsisimula po yan February 18 po. Onwards na yan hanggang sa magiging susunod na buwan na po ng Marso. So at least medyo prepare na po tayo mga folks. Ihanda na po natin ang mga sarili habang may pagkakataon pa na medyo malamig pa ang ating gabi at madaling araw. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Metro Manila at medyo nakakasilip ang haring araw pero mataas ang thermal inversion kaya medyo mataas ang ating air quality na unhealthy na 102 index ngayon. So magmas po sa mga sensitibong mga baga ha. Di inaasahan na medyo haze po tayo at maulap ang panahon. So expected din ang magiging makulimlim lalo na sa hapon at magdudulot po ng mga isolated and scattered rain showers and localized thunderstorms na dadalas-dalas na yan hanggang next week na yan mga folks gaya ng ating mga naiulat nung nakarang araw pa. Sa lowest temperature na tala na weather station kanina ng 6:10 AM nakapagtala kami ng lowest na 25 degrees Celsius. So mapapansin natin na medyo tumataas na rin ang pinaka lowest temperature dahil nagsisimula na nga ang transitioning. At kahapon nakapagtala kami ng highest temperature na 31.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:35 PM. Ibig sabihin medyo mataas na ang aming heat index at 40.3 degrees Celsius na medyo pasok na sa danger level na heat index. Sa P6 Simpson past 24 hours naman, nangunguna ang Butuan sa may pinakamainit na air temperature na 33 degrees Celsius so far. At sa Baguio City ay bumalik na sa 17 degrees Celsius ang lowest temperature sa Baguio. Ibig sabihin mukhang wala na ang presensya halos ng amihan dyan sa bahagi nga po ng Central Luzon kasama na ang Baguio City at Benguet. So medyo tumataas na ang temperatura sa kanila. Sa Inulanan, Rojas ay nakaranas ng 37 mm na total rainfall at so far wala naman kami naging pag-ulan kahapon dito sa amin sa Caloocan. At sa humidity mataas po, so kapag umaraw dito asahan po hot humid tayo. Sa ngayon makulimlim so medyo humid pa rin tayo na nasa 80% ang concentration, tumaas ang 4% since last hour. Pataas din ang ating atmospheric pressure at 1012 hectopascals. And steady ito since last hour. Pa-high tide po tayo, may 1 hour and 58 minutes pa po to maximum high tide. At sisilipin natin kung yung ating global assessment sa ating significant wave height ay patuloy pa rin tayong merong gale force winds bukod sa gale force winds at taas ng alon. So kung sisilipin po natin mga folks yung wave height, makikita na medyo lumalayo na ng konti yung mga matataas na alon lalo na sa may silangang bahagi ng bansa. At dito sa may extreme Northern Luzon mukhang naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon dyan sa may Batanes Group of Island. Dahil nandyan pa rin yung boundary kasi ng sea line dyan sa pagitan ng Batanes Group of Island. So medyo malakas pa rin yung daloy ng northeast monsoon dyan
at lumalakas din ang pag-alon. So ingat na lamang dyan sa may bandang Ilocos Norte, pero sa nalalabi ng kaluran ng bansa, wala namang magiging problema. Sa silangan naman, medyo alalay lamang dahil umaabot pa rin sa 1.25 meters ang taas ng alon, lalo na within 5 nautical miles. Pero below, mukhang kaya naman po i-manage. Alalay na lamang po at wag po tayo magsosolo kung maaari para mayroong nakatingin sa atin habang tayo ay pumapalaot, lalo na kung maliliit na bangka lamang ang inyong ginagamit. Sa almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 AM at tinasang eksakto 6 o'clock PM pa rin ito lulubog mamaya, at sa ating 89% illuminated na po na waning gibos ay magmo-moonrise naman ito mamayang gabi na at 8:56 PM at lulubog naman na ito kinabukasan na ng umaga at 8:25 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang bukas na po ito ng Lunes, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Ang tsansa ng pag-ulan 20 to 23% lamang. So mukhang maliit ang tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So kung pumasok pa rin yan, maaaring isolated rain showers lamang ang aasahan natin, lalo na mataas ang mga localized thunderstorms. Bukas ng Lunes, magiging maulap ang ating maghapon. Maliit din daw ang tsansa ng pag-ulan, 7 to 10% lamang. So isolated din ang inaasahang ulan nito kung sakali na pumasok. At sa highest and lowest temperature natin maglalaro 31 to 32 degrees Celsius. Lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging mula sa pinaka-satellite ng NOAA. Magsisimula tayo sa Mindanao area dahil dito ay maulan pa rin until now. Makikita natin ang buong Davao region ay nakakaranas ng moderate and heavy rain showers, especially sa buong Sorsogon area mula Davao Occidental, kasama na ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Kidapawan or North Cotabato, Maguindanao, pataas na yan ang bandang Lanao del Sur. Damay din ang City of Davao dyan sa may bandang Davao del Norte at Davao de Oro area. Moderate to heavy rain showers din, so ingat po sa mga flash floods just in case po. At kung hindi ako nagkakamali, may kampanya yata na nagaganap dyan, o kahapon po yun, correct me if I'm wrong na lamang, pero just in case, ingat na lamang sa mga kababayan natin dahil sa patuloy kayong uulanin ng malalakas na pag-ulan sa area ng Davao region. Maulap at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan mula dyan sa may bandang Davao de Oro o Compostela Valley, pataas na yan ng east portions ng Surigao del Sur. And bagamat maulap ang Agusan del Sur pero isolated at papasok din ang mga kalat-kalat na may pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat, pataas na ng bandang Agusan del Norte. Samantala sa may bandang Surigao del Norte ay magiging katamtaman ang panahon, medyo maaraw muna dyan, pero isolated rain showers naman ang iiral nitong hapon o gabi, kabilang na ang Dinagat Island at dyan sa Siargao Island. Sa ngayon ay mas maulan ang parte ng Bukidnon at ilang parte ng Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Hanggang dyan sa may bandang Iligan, sakop din ang Marawi sa Lanao del Sur, hanggang Lanao del Norte and the rest ng Zamboanga Peninsula. Ingat po sa mga biglaang buhos ng ulan dahil madalas ang clusterized, moderate to heavy rain showers ang mararamdaman ninyo mga folks. So ingat po sa mga pagbaha o biglaang flash floods lalo na dyan sa bahagi ng Dipolog at Zamboanga Sibugay. Maulan din ang ilang parte dyan sa kanluran ng Zamboanga del Norte, ingat po, at City of Zamboanga, lalo na sa pagitan ng Basilan at Hulusulo na nakakaranas ng near equatorial trough at patuloy pa rin na embedded ng near equatorial trough. Medyo kalas ang ITCC ngayon dahil nasa may bandang Papua New Guinea ang linya ngayon ng ITCC. So near equatorial trough ngayon ang nagpapairal at nagdudulot ng malawak ang ulan sa may Mindanao, sa may Davao Region at Zamboanga Peninsula. Pataas naman, bandang dito sa may bandang Palawan muna ay makakaranas din ng mga kalat-kalat na ulan at may pagkilat at pagkulog, especially sa Puerto Princesa pa rin at ilang bahagi ng El Nido o bandang Coron, Palawan. So ingat na lamang po dahil yung extension ng equatorial trough umaabot pa rin dyan So ngayon medyo nagiging maaraw pansamantala at katamtaman, pero asahan maya-maya nagiging makulimlim at mga isolated and scattered rain showers ang iiral sa Palawan, lalo na sa Puerto Princesa at dyan nga po sa binabanggit natin sa paligid ng El Nido, Dumaran, San Vicente hanggang Linapacan. Sa may Visayas naman, bagamat partly tumusikaw din umiiral sa katimugang parte ng Visayas, pero asahan ang mga kalat-kalat na may mga pagkilat at pagkulog dyan sa may bandang Dumaguete, especially sa may Negros region ng Negros Oriental, Siquijor at katimugang parte ng Cebu. Pero
pataas ay mula dyan sa may bandang west portion sa Negros Occidental pataas, medyo katamtaman tayo dyan. Isolated lamang ng mga mahihina at katamtamang ulan ng iiral, kabilang na ang Bohol at the rest ng hilagang bahagi ng Cebu. Ganon din sa may bandang Leyte, medyo katamtaman muna tayo dyan, so medyo mas maaraw tayo dyan at mataas ang humid. Huwag po siyang magbibilad sa tinding sikat ng araw at mamayang hapon ay asahan naman ang mga isolated rain showers sa buong bahagi ng Leyte at Eastern Samar. So medyo prepare pa rin kayo ng pananggalang bukod sa tinding sikat ng araw, ganon din sa magiging biglaang buhos ng ulan pagsapit naman ng hapon o sa gabi. So generally, moderate weather ang halos buong Visayas area na magkakaroon lamang ng mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang ulan. Ganon din sa buong bandang Southern Luzon, so hindi natin masyado maiisa-isa ang Masbate, Romblon o hanggang Marinduque man yan. At dyan sa may bandang Bicol region ay katamtaman din at maaraw ang inyong panahon. So maganda ang panahon ng pagkakamping ngayon ninyo dyan kung sakaling magaganap ang campaign period ngayong araw ng linggo. Bagamat sa hapon nakataas ang forecast, 44% chance na uulanin lalo na sa may bandang Legazpi o Sorsogon, medyo ready na lamang po dahil hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras ang magiging buhos ng ulan. Magiging cluster lamang depende sa water vapor na ma-accumulated ng easterlies dito sa silangang baybayin ng Bicol region hanggang Catanduanes. Sa ngayon, katamtaman at mostly fairly weather naman tayo dyan at maaraw. Yun lamang ang iwasan natin yung tinding sikat ng araw ngayon, kabilang na ang ilang areas ng Mindoro. Mapa-oriental man yan o occidental Mindoro ay matinding sikat ng araw. Nakatas din ang forecast na uulanin kayo dyan hanggang dyan sa bahagi pa rin ng patawid ng Batangas area. Mula Quezon Province, medyo moderate at maulap, party to sa mostly kauding iiral, pataas na ng bandang Cavite, Metro Manila hanggang Central Luzon area na magiging katamtaman, magiging maulap at haze ang magiging paligid. So hindi masyado magkakaroon ng malalakasang ulan, pero yung isolated na mahihina at katamtamang ulan ay maaaring pumasok anumang oras lalo na sa hapon o sa gabi. Ganon din sa may Central Luzon, kasama na ang Nueva Ecija, Tarlac at Zambales, Mapaolonga po man yan o Bataan. Pagtaas naman ang bandang Pangasinan, San Carlos, yan, hanggang dyan sa may boundary na ng Benguet o La Union, ay magiging klaro ang ating himpapulin, mga ilang particle ding iiral. So mababa ang chance ng forecast na uulanin, at least mga 15% chance. Pero be ready na lamang dahil baka pumasok. Pero magkakaroon lamang ng mga light drizzle rains ang maaaring ulanin dyan. Hindi kagaya dito sa may bandang Aurora, Quirino, at kasiguran Aurora sa silangang bahagi ng Luzon. Pataas na ng bandang Isabela na mas makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat, mga mahihina hanggang katamtaman na pag-ulan. So be ready na lamang sa mga taga Isabela at kasiguran Aurora na makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan. The rest naman ng kaluran ng Luzon, magiging moderate ang ating panahon. Partly to sa mostly Caudi, pataas na yun ang bandang Benguet, Ifugao Mountain Province, Kalinga, and the rest ng Ilocos Sur, Abra, hanggang Ilocos Norte na yan at Apayao. Magiging katamtaman na lagyan panahon, pero yung boundary ng frontal system ay medyo tuloy-tuloy pa rin na magpapaulap, magpapagenerate ng ulap dyan at mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang ulan. Pero magiging madalas ang magiging localized thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi, lalo na sa silangang parte ng Northern Luzon. So medyo prepare pa rin tayo mga folks sa mga pananggalang sa ulan. Hindi kagaya sa may bandang Karuran na mostly ay katamtaman at nagiging clear skies po ang inyong paligid dyan. So yun na lamang ang medyo paghandaan natin just in case dahil despite na wala naman tayo nakikitaan na heavy rain potential dyan sa bahagi nga po ng buong Luzon hanggang Southern Luzon, maliban na lamang nga sa binanggit natin si Isabela hanggang Aurora o kasiguran Aurora area na maaring makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. So diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Ay napakalayo na po itong si 93W, so considering di na po siya masyadong significant na i-report natin dahil nandito na yan sa may bandang Kuala Lumpur na o halos pagitan ng Borneo o bandang east ng Kuala Lumpur, Singapore o bandang Singapore ang pinakasentro ngayon ni 93W at nanatiling surface trap na lamang ito. Nagkakaroon lamang siya ng bahagyang sirkulasyon pa kaya medyo invest pa ang nakikitaan sa kanya yan, no? Pero napakanipis at hindi na ito nakikitaan talaga na lalakas. Pero pagdating kasi dito sa may bandang Kuala Lumpur ay posible pa itong mag-regenerate dahil dito medyo maganda ang nourishment ng mga low pressure area.
Well, hindi na natin concern yan dahil napakalayo na yan sa kanlurang bahagi ng ating bansa at wala po tayong inaaksahan na maaring sumunod dahil yung dalawa, si 94 at 95W ay tuloy na rin inalis dahil gaya na ating report ay walang tsansa nga na magiging isang aktibong bagyo lamang ito dahil embedded ito ng ITZC mula kahapon at nung isang araw kaya hindi ito nakikitaan na magiging agresibo active na low pressure area. So manatili lamang ng mga surface trap yan na magdadala nga po ng pag-uulan lalo na sa parte ng Mindanao o southern part ng Mindanao, especially ng Davao region. So wala at sa International Tropical Cyclone Monitoring ay dalawa na lamang din ang namomonitor nito at mukhang severe tropical storm na lamang itong Talian na tinatawag. So medyo malakas-lakas pa at nasa kalagatan pa ata itong Talian na to. Ayan severe tropical storm. At mukhang wala namang siyang dinadaanan na anumang kalupaan. So medyo okay lang. So the rest, wala naman tayong nakikitaan na anumang anomaly. Kung sisilipin naman natin yung Global Forecast Assessment, kung sakaling may mabubuo na naman tayong anumang possible shallow trough o itataas na tropical cyclone sector natin, mula sa Global Spectral Model ay manatili po ang tuloy-tuloy na ating surface trough sa katimugang bahagi ng bansa. At yung manipis na daloy ng northeasterlies medyo iiral pa rin lalo na sa may bandang Southern Luzon at magsasamang easterlies na magbubunsod po na maulap na yung paporin at mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Pero unti-unti na nag-derive yung ating klima. Medyo nagbabago-bago na unti-unti ang ating klima at lumalakas na ng husto yung easterlies. Nag-i-interact pa rin ng kahit konti o kahit papano ang northeasterlies sa susunod na linggo. So, maaari pang magkakapag-interact yan na magbubunsod po na malawakang ulan, kalat-karata pag-ulan sa silangang parte ng bansa. Pero yung possible low pressure area na natiling zero, wala tayong inaasahan na may makikita. Maging sa ating Western Pacific Basin, ating TCFP prediction monitoring ay wala rin. Negative po talaga. So wala tayong masyadong magiging komento. Expected pa rin na hanggang above average rainfall lamang ang mararamdaman natin dahil nga po meron tayong moderate La Nina. So madalas ang silangang parte ng bansa ang makakaranas ng mas malakas o malawakang pag-ulan kaysa sa may bandang kanluran. Dahil nabalita na nga po natin ay tumaas na po ng bahagya yung tagtuyot sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ng parte ng kanluran ng bansa. So wala po tayong na-expect na anumang pamumuo mula sa ating mga computer models, wala rin. So nag-conditioning pa yung pagpapalit o pagta-transitioning ng ating klima. So easterlies, yung dalawang weather systems ang aasahan nating iiral, yung northeasterlies at easterlies at yung tinatawag nating near equatorial trough sa katimugang bahagi ng bansa na magdadala ng hanggang above average rainfall dito sa parte pa rin ng bandang Eastern Visayas at Mindanao area. Kadalasan. Yan, medyo kadalasan na mas malawakan ng mga pagiging pag-ulan dyan. So at least yun na lamang ay i-prepare natin. Wala rin nakikitaan kay SMWF. So wala tayong magiging komento sa anumang tropical cyclone development. Yan, ganun din. So puro trough lamang at yung dalang weather systems. Habang tuloy ang humihina ng ating northeast monsoon, so medyo warmer na po ang nararamdaman natin dahil malakas na po ang daloy ng ating easterlies. Kapag malakas na ang daloy ng ating easterlies, mas maalinsangan na ang madalas na mararamdaman na natin. Unti-unti na nating nararamdaman yan mga folks, lalo na this coming weekdays na po. Unti-unti pa lang yan mga folks. So, kamustahin ulit natin yung status ng mga dam levels na natiling nakabukas ang gate nitong si Angat Dam at Ipo Dam. So, tuloy-tuloy pa rin nagbabawas ng sobrang tubig na nasa 213.7 meters ang taas ni Angat Dam. Kahapon, 214.10 meters po. So, lagpas-lagpas pa rin siya ng at least mga 1.78 meters ang sobra sa kanya. So, kaya nagbabawas ng at least 1 meters na sobrang tubig si Angat Dam. Kay Ipo Dam naman ay bagamat hindi naman apaw, konti lamang, 0.45 meters lamang ang medyo sobra sa kanya, maituturing na itong tama lang o acceptable na po yung level na ito. Hindi naman siya overflow pero nagre-release po ng sobrang tubig si Ipo Dam. Ayun, dalawang gate na nakabukas sa kanya. 0.80 meters po ang nire-release ni Ipo Dam despite na hindi naman siya nag-overflow.
Nanatiling tatlong ating water critical kay Ambuklaw, Binga at Pantabangan Dam. Kay Magat Dam naman, hindi naman siya overflow pero nagbukas din sila ng gate at nagre-release din ng tiga 3 meters ang inire-release na tubig ni Magat Dam. So mukhang tumataas yung level niya. Pero hindi naman siya umaapaw. So may dahilan siguro kung bakit nagbukas sila ng gate para hindi na mapaabot sa pinaka-overflow itong si Magat Dam. So far, yung ating importanteng mga dam kay Angat, Ipo, Lamesa Dam at Magat Dam, so far, hindi naman critical ang kanilang mga water level systems. May mga ilang gate lamang sa kanila ang binukas para magbawas ng mga sobrang tubig or may mga dahilan sila kung bakit nagbabawas sila ng tubig kahit hindi naman sobra o apaw ang mga dams. Sa ulatin doon naman ay kalmado naman at tahimik naman ang detection ng aking seismometer sa Caloocan. Ayan, masyadong silent ngayon ang detection. So hindi malalakas ang mga pag-alon so far dito sa baybayin ng Manila Bay so far. So wala tayong magiging komento at wala namang masyadong malakas na mga pagyanig ang nadedetect. Pero mula sa data feed ni PBOX, mayroon at least dalawang magnitude 4.0 ang naitala. Mula dito sa may bandang Sarangani o northeast ng Sarangani Island ng Sarangani sa Davao Occidental. Magnitude 4.0 po ito na may lalim na epicentral depth of 52 km. Naganap ito kanina madaling araw, 1:07 AM. At sumunod naman ang ikalawa dyan sa may bandang southeast ng San Fernando, Bukidnon naman. Magnitude 4.1 ito na may lalim na 2 km. So mukhang medyo malakas-lakas po Malamang intensity 1 to intensity 2 ang naramdaman dyan sa may bandang Bukidnon. Dahil 2 km lamang ang lalim. Mababaw So ano kayong fault lines ang meron dyan? Mukhang gumalaw ang fault line na ito dito sa may bandang Davao River Fault. Mayroong sinistral fault line dyan. Malamang ito ay gumalaw kaya nagkaroon ng pagyanig na nakaramdam ng at least intensity 2 dahil 2 km lamang ang lalim nito. Pero nasa magnitude 4.1 lamang ang magnitude power nito dyan sa may bandang Bukidnon po. So ingat po sa mga kabayan natin. Hopefully walang nagkaroon ng mga pa-crackings o ilang dislocation ng ating mga structures. So pakicheck na lamang mga folks. And after nyan, wala namang sumunod na iba pang mga magnitude 4 na pagyanig. Pero mukhang marami-rami po ang mga mahihinang pagyanig mula kaninang madaling araw. So marami ang nadagdagan ngayong araw kung papansinin natin at kung babasahin natin yung kanyang historical earthquakes for the month of February, kung ilang earthquake na po ang nadagdagan ngayong araw. So ilulod natin ang February, month of February ay nasa total of 482 earthquakes na po tayo. 455 dito is magnitude 2.0 pataas, 22 sa magnitude 4.0 at mukhang dinegrade ang ating magnitude 5.0. Kahapon kasi magnitude 5, total of 6 po ang ating magnitude 5 niyan Ngayon naging 5 uli ang ating magnitude 5. So mukhang may dinegrade si PBOX. Hindi natin malaman kung alin doon yung dinegrade niya. Pero maliwanag na meron siyang ibinaba na pagyanig na supposed to be magnitude 5 yan. Binaba siguro nila sa magnitude 4.8 or mas lesser pa. Kaya hindi na siya pumasok sa magnitude 5.0. So bumalik uli sa total of 5 ang ating magnitude 5.0 pataas. And so far ay hindi naman balik sa pinakakonti uli ang ating magnitude 5.0 pataas. Supposed to be 6 yan Yan. So yun, balik sa 5 na naman ating magnitude 5.0. So far wala naman tayo na italang magnitude 6.0 pataas na mga pagyanig. So ingat pa rin sa mga kababayan natin sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao na kung saan may malalakas pa rin na itala na mga pagyanig kumpara sa parte ng kanluran ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw na Linggo, February 16, 2025.
hanggang dito na ang ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, February 16, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit naman anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin na isama ngayong magtatanghali na. Stationary lang ang magiging weather natin. Magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa hapon o sa gabi o maggagabi na. So medyo prepare po tayo niyan mga folks. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-actual reading ng dynamic events o dynamic reading mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.